Bago natin simulan ang ating video, nais ko munang magbigay ng taos-pusong pasasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pagmamahal sa ating YouTube channel. Ang inyong patuloy na pagtangkilik at tiwala ay nagiging inspirasyon para sa amin upang patuloy na maghatid ng mga dekalidad na content. Salamat sa pagiging bahagi ng ating journey, at dahil sa inyo, patuloy tayong magtatagumpay. Nagreporma na naman ito, muli. May halong pagkadismaya ang boses ni Ye Qing habang nakatuon ang tingin sa kalaban. Isang mabilis at matalim na pag-atake ang biglang lumipad patungo sa kanyang direksyon, humihiwa sa hangin at tila isang babalang hindi na kailangan ng salita. Ngunit sa isang iglap, nahinto ang sandatang lumilipad, nasalo ni Ye Qing gamit lamang ang dalawang daliri. Walang bakas ng pagmamadali sa kanyang kilos, ni bahid ng pagkabigla sa kanyang mukha. Lumapit si Yujan, may ngising puno ng pangungutya habang kunwari humihingi ng paumanhin. Ipinaliwanag niyang kasalanan daw ng fog, na umano'y nagdulot ng maliit na problema sa kanyang espada, hindi raw nito agad matukoy kung kaaway o kakampi ang target. Hindi sumagot si Ye Qing. Sa halip, hinigpitan lamang niya ang kapit sa kanyang espada, at ang katahimikang iyon ay mas mabigat pa kaysa anumang sagot. Alam kong napakamapagbigay mo, Guild Leader Ye, sabi ni Yujan, nakangiti, ngunit malinaw ang bahid ng pang-aasar sa kanyang tinig. Kaya sigurado akong hindi mo papansinin ang isang maliit na pagkakamali. Ibinato ni Ye Qing pabalik ang espada ni Yujan, walang dagdag na salita, walang paliwanag. Tumilapon ang sandata at tumama sa isang halimaw na nasa tabi mismo ni Yujan. Sa isang iglap, bumulwak ang dugo, naglatag ng madilim na bakas sa lupa sa harap niya. Sa tindi ng pagsirit nito, tumalsik ang dugo at tumama sa kanyang sapatos. Napasigaw si Yujan, halatang iritado. Para sa kanya, nakakainis at kasuklam-suklam ang ganitong uri ng dumi. Agad siyang nagreklamo, iginiit na ang Celestial Light ay isang hunting guild na kilala sa kagandahang asal at karangyan, hindi tulad ni Ye Qing, na ayon sa kanya'y isa lamang simpleng trash picker. May matalim na tono niyang iniutos kay Ye Qing na linisin ang espada, ngayong dugo pa raw iyon. Bagot na tumingin si Ye Qing sa kanya at malamig na nagtanong kung talaga bang mahalaga pa iyon, lalo na't nasa loob sila ng abis. Biglang nakaramdam ng pagkaduwal si Yujan. Mabilis niyang tinakpan ang bibig upang pigilan ito, saka mariing sinabi na iyan mismo ang dahilan kung bakit ganap silang magkaiba. Hindi raw siya tulad ni Ye Qing na handang hawakan ang sariling espada gamit ang maruruming kamay. Habang nagtatalo sila, nagsimulang gumapang ang mga halimaw patungo sa kanilang direksyon, unti-unting sumisikip ang paligid. Nagpalabas ng enerhiya si Yujan mula sa kanyang katawan habang patuloy na nagsasalita, ang tinig ay puno ng pagmamataas. Ang tunay na kahusayan sa sword kinesis, wika niya, ay ang pagpatay sa mga kaaway mula sa 1,000 milya ang layo, habang ang katawan ay lubos na walang bahid ng dumi. Tinawag niya ang napakaraming espada, at sa isang iglap ay pinatay ang mga halimaw sa paligid ng walang kahirap-hirap. Ang bawat galaw ay eksakto, malamig, at tila walang anumang emosyon, parang isang ritual na paulit-ulit na isinasagawa. Sa huli, wika niya, ang espada ay isa lamang kasangkapan. Nadudumihan ito sa labanan, kaya hindi ito karapat-dapat humawak sa balat ng kanyang may-ari. Kasabay ng mga salitang iyon, nagpakawala siyang muli ng 3 magkakasunod na espada, mabilis at walang pag-aalinlangan, na parang natural na pagpapatuloy lamang ng kanyang pananalita. Napakunot ang noo ni Ye Qing. May bahid ng pagtataka, at bahagyang pagkainis, habang sinabi niya. Inakala ko na ang mga swordsman ay pinapahalagahan ang kanilang mga espada. Hindi tumigil si Yujan. Patuloy niyang pinapatay ang mga halimaw, isa-isa, habang tinatawanan si Ye Qing at sinabing masyado raw itong inosente. Habang walang tigil ang paglitaw at paglipad ng mga espadang gawa niya, ipinaliwanag niya na kapag nadumihan ang espada, para raw nawawala ang katayuan nito, katulad ng pagkawala ng karangalan ng isang mandirigma.
o ng kabanalan ng isang babae. At dahil, ayon sa kanya, labis niyang minamahal ang kanyang mga alagad, kailangan daw niyang panatilihin ang malinaw na distansya sa pagitan ng master at servant. Ang master ang gumagawa ng mga patakaran. Ang espada ang sumusunod. Ang master ay nananatiling dalisay. At ang espada ang nagdadala ng lahat ng dumi. Ipinakita ni Eugen ang sarili bilang isang tunay na Master of Swords, walang humpay na pinapatay ang lahat ng humahadlang sa paligid. Ang mga espada ay umiikot at sumasalpok sa mga target na parang may sariling isip, nag-iiwan ng katahimikan sa bawat pagbagsak ng mga katawan. Biglang nanglaki ang mga mata ni Liu Xingran nang may mapansin siyang mali. Mas mabilis mag-regenerate ang mga halimaw sa loob ng fog, sabi niya, may halong pagkabahala. Agad na napalingon si Ye Qing nang marinig iyon. Habang patuloy niyang inoobserbahan ang mga halimaw, ang mga sugat na halos agad na nagsasara, malamig niyang sinabi. Malamang ang fog na iyon ay isang uri ng magical energy. Pinapakain nito ang kanilang kakayahang mag-revive. Samantala, walang tigil sina Xiaofeng at ang kanyang koponan sa pagpuksa sa mga halimaw na lumalapit sa kanilang posisyon, pilit na hinahadlangan ang patuloy na pagdami ng kalaban. Nagsalita si Yushan, seryoso ang tono. Hindi tayo dapat manatili rito ng matagal. Malapit na tayo sa hangganan ng Great Necropolis. Pagkatapos, tinanong niya ang kasamang priestess, na kasalukuyang abala sa pagpuksa ng mga undead creatures, kung nasaan na si Silves. Sumagot ang priestess na nawala na ito mula pa sa simula ng kanilang pakikipaglaban sa mga undead. May alinlangan niyang idinagdag kung posibleng naiwan ang lalaki. Namilipit ang mukha ni Yushan sa inis. Tunay na basura ang taong iyon, malamig niyang sabi. Hindi kayang harapin ang ganitong antas ng anomaly, third-rate na kakayahan. Ngunit bago pa tuluyang kumalat ang galit sa kanyang boses, biglang lumitaw ang isa sa kanilang mga subordinate, hinggilan at halatang nagpanik, nagmakaawang lumapit sa kanila. Ang kanyang katawan ay puno ng sugat, ngunit hindi ito naging dahilan upang sumuko. Halos nagmamakaawang humingi siya ng tulong, sabay pakiusap na huwag basta pabayaan ang kanilang guild leader, na malinaw na nasa panganib at nangangailangan ng suporta. Ngunit tumawa lamang si Yushan, umiikot ng walang pakialam, at malamig na wika. Ayaw kong pag-aksayahan ng oras ko sa ganitong bagay. Mula sa ibabaw ng isang bato, lumingon si Ye Qing at nagsalita, malinaw at matatag. Kailangan nating tumulong sa grupo ni Silves. Napalingon si Yushan sa kanyang direksyon, halatang naantig ng boses ni Ye Qing, ngunit hindi pa rin nagpakita ng emosyon. Biglang sumingit si Xiaofeng, galit na galit, at tinanong si Ye Qing. Ano ba ang ibig mong sabihin? Paano mo nagawang kontrahin ang utos ng kapitan? Hindi nagpahuli si Ye Qing, malamig at matatag ang sagot. Ito ay isang group operation. Bilang kapitan, tungkulin ni Yushan na managot sa bawat miyembro. Tumayo si Yushan ng buong taas ng katawan, may bahid ng awtoridad. Kung ganoon, sabi niya, magbibigay ako ng utos bilang kapitan. Inaatasan ko ang Scavengers faction na suportahan si Silves. Ano ang opinyon ninyo tungkol dito? Naiinis si Liu Xingran, halatang hindi natuwa sa biglaang pag-uutos, at tinanong. Bakit ka nag-uutos sa ating guild leader ngayon? Tumalikod si Yushan nang walang pag-aalinlangan. Pag-aaksaya lang ng lakas ang pagliligtas ng isang tao sa ganoong lugar. Kung gusto ninyo, pwede naman kayong pumunta. Ngunit dapat ninyong tandaan, ginamit na natin ang Dice of Fate para magdesisyon sa pamumuno bago pumasok sa abyss. Ang kanyang tinig ay malamig, matatag, at puno ng awtoridad, isang paalala na ang desisyon ay hindi basta-basta pwedeng baliwalain. Nagsimula na silang umalis, at habang naglalakad, malamig na sinabi ni Yushan kina Ye Qing. Kung talagang gusto mong iligtas ang taong iyon, pwede kang pumunta. Wala akong balak pigilan ka. Sumagot si Ye Qing nang may matatag na tinig. Dahil ako ang nagdala ng usapin na ito, ako na ang bahala. Ngunit huwag kang magkamali,
Wala akong simpatsya para kay Seols. Tinutupad ko lamang ang responsibilidad na dapat gampanan ng isang kapitan. Pinaalalahanan niya si Yushan, na huwag kalimutan iyon. Nakangiti si Yujan, may bahid ng paghanga at katuwaang nagsabi. Tunay ng matapang ka, Yeching. Ngunit hindi kita pwedeng hayaang mag-isa, lalo't masyado nang nakatutok ang lahat sa iyong guild. Kaya sasama rin ako. Naiinis si Yushan, nanginginig sa galit at inis, at wika niya. Bibigyan ko kayo ng pinakamahigit 5 minuto lamang. Patuloy lang dadami ang mga halimaw sa Great Necropolis, at sa puntong iyon, kailangan akong humawak sa hangganan ng lugar, na tiyak na mag-aakit ng isang malaking kawan ng mga halimaw. Napatingin si Liu Xingran, may bahid ng determinasyon sa mata, at sinabi ng may lakas ng loob. Gusto kong sumama sa inyo. Ngunit mabilis na sinabi ni Yeching kay Liu Xingran. Manatili ka roon kasama si Yeling at magbantay ng maayos. Sumunod si Yujan sa kanyang utos, at iniutos din sa kanyang dalawang kasamahan na manatili sa kanilang posisyon, malinaw ang pagkakaalam na hindi pwede silang basta-basta umalis. Mag-ingat kayo, sabi ni Liu Xingran bago tuluyang nagsimula silang maglakad. Tahimik na sumunod sina Yeching at Yujan, unti-unting nilalampasan ang makapal na fog na bumabalot sa paligid. Kaagad na inactivate ni Yeching ang Dragon Vision Eye. Sa tulong nito, malinaw niyang nakikita ang mga halimaw sa unahan nila, ang bawat galaw at posisyon ay kitang-kita, kahit sa gitna ng nakakakapal na ulap ng fog. Agad niyang binalaan si Yujan. Iwasan ang labanan sa mga pulang halimaw. Hindi pa panahon para magsimula ng gulo. Ang mga low-level na halimaw ay hindi lalapit hanggat makakalusot tayo ng hindi napapansin. Kung susundin natin ito, magiging maayos ang lahat. Namangha si Yujan nang mapansin ang kakayahan ni Yeching. Kayang tumagos ng kanyang paningin ang kapal ng fog, at sobrang tumpak ng kanyang perception, isang antas na hindi kayang abutin ng ordinaryong tao. Habang inactivate ang Four-Square Formation, iniisip ni Yujan na kung susundin nila ang lalaki, makakaiwas sila sa maraming problema at hindi basta-basta mapapahamak sa mga nakapaligid na panganib. Ngunit agad nagreklamo si Yeching kay Yujan, may bahid ng inis sa tinig. Masyado kang maingay. Kahit saan tayo magpunta, makakagawa ka lang ng gulo. Ngumiti si Yujan, tila may bahagyang katuwaan, at sagot niya. Parang gusto ko nga. Habang sinasabi niya ito, patuloy niyang ginagamit ang Four-Square Formation sa kanilang pagtakbo, bawat hakbang ay maingat at koordinado. Nagpatuloy silang dalawa sa pag-usad, dahan-daang lumalayo sa kawan ng mga halimaw. Ang kanilang galaw ay tahimik, ngunit mabilis, at unti-unting naiwan ang ingay ng nakaraang labanan. Biglang napahinto sila nang mapunta sa isang sementeryo. Ang paligid ay puno ng katahimikan, at bawat hakbang ay tumutunog sa malamig na bato at lumang lupa. Habang naglalakad, napansin ni Yujan ang pagbabago sa kapaligiran. Nag-alis na ang fog na bumabalot sa lugar. Tingnan mo ito, sabi niya kay Yeching. Nawala na nga ang ambon dito. Ang gitna ng ganoong malaking sementeryo, sana iyon ang pinakamakapal na bahagi. Nakaramdam siya ng ginhawa. Ang lugar ay medyo malinaw, at dahil dito, napagtanto niyang hindi sila nasundan ng mga halimaw. Habang patuloy siyang nagmamasid sa paligid, may bahagyang kumpiyansa sa bawat kilos. Ngunit tinawag ni Yeching ang kanyang pansin, may urgency sa boses. Magmadali tayo. Sa may hindi kalayuan, isang bangkay na hinati sa dalawa ang agad na sumalubong sa kanilang paningin. Puno ng dugo ang katawan, at mula rito ay may mahahabang bakas ng pulang marka sa lupa, tila isang tahimik na palatandaang nagtuturo kung saan napunta ang kabilang kalahati. Ilang hakbang pa ang kanilang inilakad nang makita nila ang isang maliit na burol, at sa itaas nito, nakasabit ang malaking buwan, malamig at walang emosyon, waring saksi sa lahat ng nangyari. Sa tuktok ng burol, may nakatindig na isang knight. Tahimik itong nakatitig sa kanilang dalawa, tila isang bantay na naghihintay. Sa kanyang kamay ay hawak ang isang napakalaking espada,
at ang presensya nito pa lamang ay sapat na upang magpabigat ng hangin sa paligid. Maswerte tayo, mahinang sabi ni Eugen. Mukhang napunta tayo sa boss ng abyss na ito. Biglang may kaluskos na ingay na nagmula sa likod ng mga bato. Sabay silang napalingon, at doon lumitaw si Sylphs, galit at halatang balisa. Umatras na kayo ngayon din. Sigaw niya, kapag gumawa pa kayo ng isang hakbang, one-way ticket na yan papunta sa kabilang buhay. Mukhang hindi napigilan ni Eugen ang sarili at nagsimulang mang-asar, tila hindi iniinda ang babala. Ngunit agad siyang pinatigil ni Sylphs, mabilis na tinakpan ang kanyang bunganga at mariing bamulong. Manahimik ka, kung gusto mong mamatay, huwag mo kaming idamay. Ang tensyon sa paligid ay biglang sumikip, at ang katahimikan ay naging mas nakakatakot kaysa anumang sigaw. Napansin ni Yeching ang kakaibang reaksyon ni Sylphs at, may bahagyang pagdududa sa tinig, nagtanong. Bakit hindi na lang natin iwasan ang lugar na ito? At bakit ka nakatayo roon, tila naghihintay ng sariling kamatayan? Tumingin si Sylphs sa kanya, malamig ang tingin, at wika. Sa tingin ninyo, may taong talagang gustong manatili sa ganoong lugar. Itinuro niya ang likuran, at biglang lumakas ang tensyon sa paligid. Ipinaliwanag niya na kapag tumawid ang isang tao sa sumpang pader na iyon, wala nang pagbabalik. Sa puntong iyon, naunawaan ni Yeching, iyon pala ay isang Lord's Barrier, isang makapal na fog na may hugis ng bungo na kumakalat sa paligid, nagbabantay at naglilimita sa bawat galaw sa loob ng lugar. Nagpatuloy si Yeching, tahimik ngunit may pagka-analytical sa tinig. Kapag lumitaw ang boss level na halimaw, lumilikha ito ng isang parang room. Karaniwan, nawawala ang barrier kapag napabagsak ang boss. Biglang sumiklab ang galit ni Sylphs, mariing sumagot. Sa tingin mo ba ay ayokong tapusin ang halimaw na iyon kanina? Ang kanyang tinig ay puno ng frustration, halatang hindi basta-basta mapapahupa ang tensyon sa paligid. Pinatay nito ang buong grupo ko sa isang hampas lamang. Seryoso ang boses ni Sylphs habang nakatingin sa boss ng mga halimaw, malamig at puno ng galit. Kaya ako nakadapa roon, nagtatago at naghihintay na hamupa ang alerto ng boss, paliwanag niya sa kanilang dalawa. Nasa pinakamataas pa rin ang vigilance nito. Siguro, pagkatapos ng ilang sandali, titigil na rin itong mag-obserba. Ngunit sa sandaling iyon, iniikot ng boss ang ulo nito sa gilid, at sa isang iglap, ramdam ang panganib na kaagad itong umatake. Agad na tumugon si Eugen, umatik sa boss ng walang pag-aalinlangan, habang halatang nagtatanong sa sarili kung paano maaaring maging ganito ka-pathetic si Sylphs, na naghihintay lamang na hamupa ang boss. Namangha ang dalawa sa kanyang kilos, pinapanood siya habang ini-activate ang kanyang energy swords, bawat galaw ay eksakto, mabilis, at puno ng precision. Hindi napigilan ni Sylphs ang sarili, napanganga siya sa ginawa ni Eugen at mariing wika. Tanga ka talaga. Ang boses niya ay puno ng pagkabigla, halatang hindi niya inasahan ang ganitong antas ng kakayahan at tapang. Nagdeklara si Eugen ng may buong kumpiyansa, halatang puno ng determinasyon. Ang isang tunay na malakas na tao ay hindi alam ang kahulugan ng duwag. Pagkatapos, inirelease niya ang kanyang atake. Ang espada ay bumabalik sa langit. Kasabay ng kanyang sigaw, isang napakalaking pagsabog ang sumiklab sa paligid, at bawat hampas ng kanyang espada ay tumama sa target ng sabay-sabay, parang walang puwang para sa kakampi o kalaban. Pagkatapos ng unos, bumalik si Eugen sa lupa, nakatayo ng tuwid at may tiyak na kumpiyansa, kumbinsidong tapos na ang lahat. Ito ang impenetrable wall ng 10,000 blades, wika niya, malamig at matatag, at walang sinuman ang makakapagdepensa laban dito. Ang kanyang tinig ay puno ng awtoridad, isang malinaw na paalala ng lakas na wala nang makakakumpara.